Magandang araw mga Kai Soto fans. Ang batang prodigy ng basketball na si Kai Soto ay muling nagpakitang gilas sa kanyang huling 5 laro sa Japan B-League. Sa mga laban na ito, naitala ni Kai ang kahangahangang double-double average at naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng kanyang kupunan sa 3 laro. Sa kabila ng mga hamon tulad ng pagkatalo sa 2, patuloy niyang pinatunayan na isa siyang puwersa sa loob ng court na hindi dapat baliwalain. At narito ang detalyado at malalim na pagsusuri sa bawat laro ng ating 7-3 Pinoy center na si Kai. Sa kanilang laro kontra Cheba Jets, bagamat nagtapos sa pagkatalo na may score na 82-84, pinakita ni Kai ang kanyang kakayahan bilang isang versatile na manlalaro. Nagtala siya ng 17 points, 8 rebounds and 4 assists sa loob ng 34 minutes. Bagamat mababa ang kanyang field goal percentage, 31.3%, sa 5 of 16 shooting, binawi niya ito sa kanyang free throws kung saan siya ay napaka-epektibo, 87.5%, 7 out of 8. Napansin din ang kanyang pagiging aktibo sa offense at sa depensa. Nakakuha si Kai ng 4 offensive rebounds na nagbigay ng second chance points sa kanilang kupunan. At bukod pa dito, ang kanyang 2 steals ay naging bahagi ng defensive scheme ng team. Subalit ang laro ay naging mahigpit sa huli at kinapos ang kanilang kupunan upang maipanalo ito. At sa kanilang laro kontra Kawasaki Brave Thunders, at ginulat ang lahat sa kanyang dominanteng performance. Nanalo ang kanilang kupunan laban sa Kawasaki Brave Thunders 100-74, kung saan nagtala si Kai ng season high 25 points, 18 rebounds, 2 assists sa loob ng 33 minutes. Pinakita ni Kai ang kanyang husay sa shooting. Nagtapos siya ng 61.5% field goal percentage, 6 out of 10, at 77.8% mula sa free throw line, 7 out of 9. Ang kanyang depensa ay hindi rin nagpahuli. 16 sa kanyang 18 rebounds ay defensive na naging susi upang mapigilan ang opensa ng kalaban. At sa opensa naman, pinakita ni Kai ang kanyang footwork at court awareness na nagresulta ng 2 3-point shots. Kitang-kita na umangat na ang kanyang kumpiyansa at pagiging leader sa loob ng court. At sa kanilang laro kontra Kawasaki Brave Thunders, noong December 7, sa parehong kalabang kupunan, nagkaroon naman ng kakaibang kwento ang laro noong December 7. Kahit nanalo sila sa score na 101-77, nabawasan ang oras at kontribusyon ni Kai. Sa loob ng 16 minutes, nagtala siya ng 6 points, 6 rebounds, and 2 assists. Bagamat limitado ang kanyang playing time, nagawa pa rin niyang magpakita ng solidong depensa. Ang kanyang shooting ay nasa 42.9% from the field, 3 out of 6. At bagamat hindi siya nakapagtala ng free throw attempts, pinakita pa rin ni Kai ang kanyang presence sa ilalim ng basket. Maaring ito'y bahagi ng adjustment ng coaching staff para mabigyan ng pahinga si Kai at maging handa siya sa mas mabibigat na laro. At sa kanilang laro kontra Nagoya Fighting Eagles, muling bumida si Kai sa kanilang panalo sa score na 101-71. Sa loob ng 26 minutes playing time, nagtala si Kai ng 24 points, 13 rebounds, and 3 assists. Isa na namang dominanteng laro para kay Kai, kung saan pinakita niya ang kanyang kakayahang umiscore at mag-rebound. Ang kanyang field goal shooting ay napakataas, 69.2%, 7 out of 11. At nadagdagan pa ito ng kanyang free throw shooting, 57.1%, 4 out of 7. Sa larong ito, naging epektibo si Kai hindi lamang sa opensa, kundi pati na rin sa depensa, na nagresulta ng 10 defensive rebounds. Ang kanyang performance ay nagbigay ng malaking boost para sa kanilang kupunan upang makuha ang mahalagang panalo. At sa kanilang laro kontra Nagoya Fighting Eagles, noong November 30, sa kanilang unang laban kontra Nagoya, nakapagtala si Kai ng 20 points, 9 rebounds and 3 assists sa loob ng 31 minutes. Bagamat natalo sila sa score na 90-94, pinakita ni Kai ang kanyang kahusayan sa shooting
Nagtapos siya ng napakataas na field goal percentage na 87.5%, 6 out of 7, at perfect free throw shooting 100%, 5 out of 5. Bukod dito, naging mahalaga rin ang kanyang 2 block sa depensa na nagbigay ng inspirasyon sa kanyang kupunan upang manatiling kompetitibo hanggang sa huli. Sa kabila ng pagkatalo, ang kanyang laro ay nagbigay pa rin ng positibong impresyon lalo na sa kanyang pagiging consistent scorer at rebounder. Well, sa kabuuan ng 5 larong ito, nagtala si Kai ng mga averages 18.4 points, 10.8 rebounds, 3 assists, at merong field goal percentage na 57% at free throw shooting percentage 84%. Ang kanyang consistent na double-double average ay isang patunay ng kanyang patuloy na pag-angat bilang isang manlalaro. Sa mga larong ito, napatunayan ni Kai na kaya niyang mag-dominate sa ilalim ng basket, maging sa opensa o depensa. Isa rin itong indikasyon na handa na siyang mag-level up at maging mas malaking bahagi ng kanyang kupunan, pati na rin ng Gilas Pilipinas sa mga paparating na torneo. Bagamat kitang-kita ang pag-angat ni Kai, may ilang aspeto ng kanyang laro na kailangan pang pagtuunan ng pansin. Ang kanyang turnovers ay isa sa mga dapat bawasan, lalo na sa mga crucial moments ng laro. Bukod dito, ang kanyang consistency sa free throw shooting ay isa ring mahalagang aspeto na dapat niyang ma-improve, bagamat maganda na ang kanyang current percentage. Gayunpaman, ang kanyang pagganap ay nagbibigay ng malaking pag-asa hindi lamang sa kanyang kupunan, kundi pati na rin sa mga Pilipinong taga-suporta. Ang kanyang height, basketball IQ at versatility ay mga katangian na tiyak na magdadala sa kanya sa mas mataas na antas ng competition. Habang papalapit ang FIBA Asia Cup qualifiers, ang magandang performance ni Kai sa Japan B-League ay nagbibigay ng kumpiyansa sa coaching staff ng Gilas Pilipinas. Sa tulong ni AJ Edo at iba pang big men ng Gilas, inaasahan na magiging mas matatag ang kanilang frontcourt sa darating na mga laban at hindi rin maikakaila na ang karanasan ni Kai sa Japan B-League ay isang mahalagang asset para sa ating national team. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.